Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento mag-shoutout muna tayo. Shoutout General Cabs. Sa'yo rin J. Mark Daya. Pati sa'yo Puljihad Mabang. Sa'yo din Lods Harold. At Lodi April James Otong. Salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yuseong. Sa pagpapatuloy, patuloy na nakikipaglaban ang ating bida para makuha ang pagiging leader ng chamber nila. Sa ngayon ay 3 na lang ang kalaban nito. Hindi pa din makapaniwala ang dalawang Daisy Polo na nanggaling sa marangal na pamilya sa ginawang pagsira ni Yuseong sa upuan para mapigilan sila. Kahit na si Pyongwide ay nagugulat din sapagkat nagawang sirain agad ni Yuseong ang formation nila sa ganoong paraan. Agara naman na sumugod na ang ating bida papunta sa isang Daisy Polo ng marangal na pamilya na kinagulat nila Pyongwide. At habang papalapit si Yuseong sa Daisy Polo na may mahabang sandata ay sinabi nito na mas uunahin niya pabagsakin ang may hawak na staff dahil sa haba ng naaabot ng sandata nito ay mahihirapan siya sa laban. Alam din ni Yuseong na ang staff ang pangalawa sa mahirap na kalabanin kapag marami ang kalaban, kaya napagdesisyonan niya na pabagsakin agad ito bago pa nito magawang makapwesto. Kaya agara na tumalon si Yuseong sa Daisy Polo na may hawak na staff habang ang isang kamay niya ay hinuwak nito sa staff nito para hindi na ito makapag-counter-attack pa. Subalit biglang may isang atake na papalapit sa ating bida na kinagulat nito. Gayunpaman ay nagawa pa rin ni Yuseong masagang ito gamit ang mga kamay niya, samantalang nagulantang naman ang Daisy Polo na may hawak ng staff dahil ang sandata nito ay naputol. Ayon naman sa isang Daisy Polo na gumagamit ng espada na hindi nito sinasadya na masira ang sandata ng kasama niya. Ang hangarin niya lang ay iligtas ito. Napansin ni Yuseong na nagpapanik na ang mga kalaban niya, gayunpaman ay mas mabilis pa din ang mga ito kaysa sa mga bandido. Sa ngayon ay ang staff na hawak ng isang kalaban niya ay nahati na sa gitna kaya mas madadalian na siya kalabanin ang mga ito. Biglang umatake ang Daisy Polo na may hawak na staff. Habang papalapit kay Yuseong ang sandata nito ay naisipan ni Yuseong na iwasan ito sa pamamagitan ng pagyuko at diretsyong gumulong ito, na kinagulat naman ni Pyongwide ang ginawa ng ating bida sa paggulong sa sahig. Biglang nagpalit si Yuseong ng target at agara niyang sinusugod ang Daisy Polo na gumagamit ng espada na kinabahala naman ng Daisy Polo ang bilis ng pagsugod ni Yuseong sa kanya. Makikita natin na gumamit ang ating bida ng 8 method orthopedic technique na direktang tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng Daisy Polo. Sinalo din Yuseong ang espadang kahoy nito. Nagpasalamat ang ating bida sa libreng espadang kahoy nito. Tumaas ng 100% ang attack speed ni Yuseong sa paghawak ng espada. Sa ngayon ay level 11 na ang kahusayan niya sa paggamit ng espada. Nagagalit na sinasabi ni Pyongwide na paano nagawa ni Yuseong gumulong na parang donkey sa sahig. Nakakahiya ito bilang isang mandirigma. Nadidismaya si Yuseong nang marinig ang sinabi ni Pyongwide. Sa isip-isip niya ay matagal-tagal na din nung may nagsabi sa kanya nito. Ayon naman sa isang Daisy Polo na ibalik sa kanya ang espada nito, subalit agara naman itong pinatahimik ni Yuseong sa pamamagitan ng paghampas nito sa mukha ng sariling espada nito, na kinagulat din ng isa pang Daisy Polo. Sa isip-isip ni Yuseong na bago pa mag-umpisa ang digmaan laban kay Chonma, ang paggulong na parang donkey ay isang teknik na pinagbabawal bilang isang mandirigma ng Merem. Ang teknik ay ipinangalan tulad dito sa donkey na gumugulong. Ayon kay Yuseong na kung para saan pa ang dangal, kaya niyang ipanatili ang dangal niya bilang isang mandirigma kung nagagawa nitong isalba ang buhay niya, subalit ang paggulong na parang donkey ang mas nagsalba ng buhay niya bilang isang tunay na mandirigma. Napapataas na lang ng kilay si Pyongwide sa sinasabi ni Yuseong na tunay na dangal. Ayon sa ating bida na natapakan na sana siya ng tanga kung natalo siya doon sa bundok ng Jade, at hindi papayag ang pride nito na mangyari iyon. Nagagalit ng sobra si Pyongwide sa mga sinabi ni Yuseong.
Sa isip-isip ni Chorang na expected na niya na kayang gawin ni Yuseong ito, ayon pa sa kanya na ang pinakakahinaan ng mga taga 9 sects at 5 noble houses ay masyado silang istrikto pagdating sa mga tuntunin ng katwiran at karangalan, ngunit pinahahalagahan pa rin nila ang kapangyarihan, pera, at mga resulta kaysa sa lahat, at least wag maging ipokrito. Yan ang pinaglalaban at ang ibig ipahiwatig ni Yuseong na pinapakita niya ngayon sa mga kalaban nito. Sa ngayon ay dalawa na lang ang kalaban na natitira ng ating bida, makikita natin ang pag-aalala sa mukha ni Pyongwide, samantalang ang ating bida ay napapangiti na lang at pinapakiramdaman ang susunod na atake, hanggang sa napansin na niya ito, sapagkat gumalaw na si Pyongwide para sumugod, kaya agara na sumugod na din ang ating bida para sabayan ang pag-atake ni Pyongwide. Ginamit ni Yuseong ang lightning step nang makita na papasugod din ng isang Daisy Polo na nasa likod niya. Nagtaka si Pyongwide sa paggamit ni Yuseong ng lightning step, na bahala naman at napahinto sa pagsugod ang isang Daisy Polo nang makitang gumamit si Yuseong ng lightning step. Sa isip-isip ni Pyongwide na ang paggamit ng lightning step ay walang kwenta kung malapitan ang labanan, kaya sa tingin nito na gusto lang ni Yuseong na takutin sila, kaya agara niyang sinabihan ng isang Daisy Polo na huwag mag-alala at magpatuloy lang sa pag-atake. Biglang pumwesto si Yuseong ng parang isang itik, kaya nag-activate ang titulo nitong Master of Dog Walking, kaya dumagdag ng 10% ang attack speed niya, 10% din sa movement speed at 10% sa lahat ng stats, sabay biglang talon ng mabilis paatras ng parang backtabling na kinagulat at kinabahala ni Pyongwide, lalo na ng isang Daisy Polo sapagkat ang ating bida ay nasa taas na nito, sabay langsad si Yuseong ng isang atake gamit ang espada, na direkta naman na tumama sa likod ng ulo ng isang Daisy Polo at makikita natin na namuti ang mga mata nito habang may lumalabas na dugo sa ilong nito, agara naman na kinabagsak at kinatalo ng Daisy Polo. Biglang may napansin ang ating bida, nakita nito ang kaputol ng staff ng Daisy Polo na naputol kanina, kaya naghanda agad ang ating bida para umatake sa pamamagitan ng pagsipa dito, at sa lakas ng pagsipa ng ating bida ay mabilis itong lumilipad papunta kay Pyongwide, habang si Pyongwide naman ay nabigla sa paparating na atake sa mukha niya, subalit naiwasan pera nito ni Pyongwide sa pamamagitan ng pagluhod, at diretso siyang gumulong sa sahig na parang donkey. Hindi makapaniwala si Pyongwide sa nagawa nito, naiinis siya habang iniisip ang kahihiyan na nagawa niya. Ayon naman kay Chorang na ang walang pormang estilo ng pakikipaglaban ay perpektong oras para gamitin ang lightning step at pati na din ang di mahuhulaang galaw. Batid ni Chorang na si Yuseong ang pinaka nakakainis at mahirap kalabanin dahil sa mahirap mahulaan ang mga galaw nito. Habang nakaluhod si Pyongwide ay sinabi ni Yuseong na masyado itong ipokrito sapagkat ginawa din itong gumulong na parang donkey, kaya sa tingin niya ay wala din nadangal bilang mandirigma si Pyongwide. Habang unti-unting tumatayo ay wala na lang masabi si Pyongwide, nagagalit ito sa kahihiyan na nararanasan niya ngayon. Biglang huminga ng malalim si Pyongwide at nagdesisyon na bitawan na ang bow na hawak nito. Ayon sa kanya na tama ang ating bida, kaya niya din daw gawin ang lahat para lamang manalo, kaya ipapakita nito ang buong effort niya ngayon. Makikita natin na may hinahanap si Pyongwide, ang kinuha niya pala ay ang kahoy na espada. Ayon pa kay Pyongwide na ang mga bagay-bagay ay magiging iba na simula ngayon, seryosong sinabi nito na ginaisang daw ni Yuseong ang tanyag na Phantom Blade ng Henam Sect. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na parang inaamin ni Pyongwide na hindi siya kaya talunin nito na ang gamit ay bow. Nagagalit naman ni pinapatahimik nito ang ating bida. Ayon kay Yuseong na kung paano naman siya magre-react sa mga cheesy na pahayag nito bilang isang Phantom Blade, habang inaabot ang kapirasong kahoy na naputol ay sinasabi ni Yuseong na since nagsalita na ng matatamis na linyahan si Pyongwide, bakit hindi siya nito bigyan ng isang tasa ng kape para mawala ang tamis. Kinuha ni Yuseong ang staff sa sahig, nag-activate ang staff mastery nito na level 3, kaya tumaas ng 10% ang critical strike niya.
Patuloy na inaasar ni Yoseong si Pyeongwide. Ayon pa dito na dapat ay ang kape na ibibigay nito sa kanya ay mapait tulad ng mapait na pagkatalo nito. Napapangiti na lang si Pyeongwide sa kayabangan ni Yoseong. Ayon sa kanya na nagyayabang ang ating bida samantalang pumulot lang naman ito ng sirang staff. Pahabol pa nito na kahihiyan si Yoseong sa mga taong gumagamit ng 200, kahit ano na lang ang pinupulot nito para lamang mapakita na kaya nitong gumamit ng 200. Ayon naman kay Yoseong na mamaya na ni Pyeongwide sabihin ng mga katagang iyon kung talagang mananalo ito sa kanya, sapagkat mas madadagdagan ang kahihiyan nito kapag matapos na niya itong bogbogan. Tinuro ni Pyeongwide si Yoseong habang naghahanda na ito para umatake. Ayon sa kanya ay tignan na lang nila kung makakapagsalita pa daw si Yoseong mamaya. Pinatong nito ang espada niya sa kamay para maglongsad na isang teknik na bolting splash blade, dragon scale stab. Seryosong sinabi ni Pyeongwide na tatapusin na niya ang laban. Ang teknik na bolting splash blade ay isang orihinal na estilo ng espada ng Henamsek na inspirasyon mula sa salmon na tumalsik laban sa agos ng dagat. Ang dragon scale stab naman ay sumasalungat sa orthodox sword stance ng mga taga-Jungwon, ngunit napakabilis at nakamamatay ang atake nito. Halos lahat ng galaw ng splash style ay idinisenyo para sa pagtarak nito katawan ng kalaban at nagpapaikot-ikot ang espada sa kalamnan ng kalaban, na nagiging sanhi ng pagkamatay nito sa isang tira lang. Makikita natin ang tensyon sa mga mukha ni Pyeongwide. Si Yoseong naman ay nag-aantay lang para sa atake na iyon. Hindi din siya makapaniwala na kakaharapin niya ang atake na iyon. Napagtanto niya din na mas excited siya ngayon kaysa nung marami pa ang kalaban niya. Habang nakatingin kay Pyeongwide ay ang pakikipaglaban dito ng one-on-one ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, lalo na ang kalaban niya ay isa sa mga kilalang magaling gumamit ng espada sa Murem. Ang pagtalo sa isa sa Tridor na 5 Monkey ay nagbibigay sa kanya ng excitement. Ngayon ay mabibigyan na siya ng oportunidad para talunin ito na hindi nito nagawa sa dati niyang buhay. Ang laban din na ito ay sobrang magkaiba noong nakipaglaban siya kay Chorang habang gamit nito ang Blossoming Sword style, sapagkat natalo niya ito dahil sa mga alaala na meron siya patungkol sa teknik na blossoming na nakasulat sa libro, habang ito naman ay ang tunay na pagsubok sa kanya para malaman kung ano ang naging resulta ng mga pagsusumikap niya sa pag-training. Sumisigaw na naglungsad na si Pyeongwide ng teknik na bolting splash blade, dragon scale stab at makikita natin ang tuloy-tuloy na pag-atake nito kay Yoseong, subalit nagagawa naman ng ating bida na maiwasan at masagang ang napakaraming pag-atake, hanggang sa pinalihis ni Yoseong ang isang atake nito at naghahanda ng counter-attack na kinabahala naman ni Pyeongwide. Sa pag-atake ni Yoseong ay bahagyang nakaiwas naman si Pyeongwide sa pamamagitan ng pagtalon, at habang nasa ere ay naghahanda si Pyeongwide para umatake, na kinabahala naman ng ating bida. Gumagamit si Pyeongwide ng isa pang teknik na Transcending Burst Sword, na nagawa naman na maarang ni Yoseong, subalit sa sobrang lakas nito ay bahagyang napaatras ang ating bida, at ang espada na panangsagang nito ay naputol. Hindi makapaniwala si Yoseong na madali lang ni Pyeongwide na putol ang espada niya. Napagtanto niya din na talagang malakas ang atake nito tulad ng mga naririnig niya patungkol sa lakas ng teknik na bolting blade, subalit nang dahil sa level 11 niyang sword mastery ay mayroon siyang 100% na attack speed na malaking advantage sa kanya para mas makalamang sa laban, sapagkat ang bilis ng atake nito ang makakakontra sa teknik ni Pyeongwide, kaya mabilis siyang sumugod para makalapit dito, na kinagulat naman ni Pyeongwide. Nagagalit ito habang sinasabi na kung sa tingin ba daw ni Yoseong ay hahayaan niya lang ito makalapit sa kanya, kaya naglongsad ito ng napakaraming mga atake, na sinasagang naman ng ating bida ang mga ito. Subalit makikita natin na nahihirapan si Yoseong sa dami ng atake na pinapakawalan ni Pyeongwide. Gayunpaman ay nagawa niya pa din magpatuloy sa pagsugod at naglongsad ng isang atake, na kinakabahala naman ni Pyeongwide ang biglaang pag-atake ng ating bida. Subalit nagawa pa din itong pigilan ni Pyeongwide sa pamamagitan ng pagharang dito gamit ang hawakan ng espada. Hindi makapaniwala si Yoseong na nagawang mahuli pa din ni Pyeongwide ang atake niya.
Patuloy na umatake si Yoseong kaya umatras muna si Pyeongwide ng bahagya, pinagpapawisan ito habang nasa isip niya na muntikan na siyang tamaan ng atake na yon. Habang naghahanda ulit ay napagtanto nito na ang bolteng splash blade niya ay hindi tumatama ng maayos kay Yoseong, at ang mga pag-atake naman ni Yoseong ay mas lalong bumibilis. Habang nanginginig ang kamay nito ay hindi siya makapaniwala sa nagagawa ni Yoseong. Subalit alam niya na hindi pa siya matatalo sapagkat hindi nagagawang makalapit sa kanya ni Yoseong. Alam niya na masyadong mabilis at tumpak ang bolteng blade niya para makayanan ni Yoseong. Buti na lang ay nagawa niyang maputol sa kalahati ang espada nito. Papanatilihin niya lang ang pag-atake sa malayo para masiguradong siya ang mananalo. Napagtanto ni Yoseong na ginagamit ni Pyeongwide ang salpokan ng mga sandata nila para ito ay makalayo at magkaroon ng distansya sa kanya. Marami pa din siyang mga teknik na hindi pa nagagamit, subalit mas gusto niyang gamitin ang mga basic na pag-atake, sapagkat may gusto siyang masubukan. Sumugod na ulit ang ating bida at tumalon ito palapit kay Pyeongwide, samantalang nagagalit si Pyeongwide habang sinasabi na sinusubukan na naman daw ng ating bida na makalapit sa kanya na parang isang tanga. Kaya naglungsad ulit ito ng bolteng splash blade kung saan napakaraming atake na sunod-sunod na papunta sa ating bida para mapigilan itong makalapit sa kanya. Samantalang si Yoseong naman ay tinatamaan ng pag-atake ni Pyeongwide sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Habang si Yoseong ay papasugod at sinusubukan lumapit ay si Pyeongwide naman ay patuloy din sa pag-atres habang umaatake. Nagpatuloy ang pagsalpukan ng kanila mga sandata habang napapanatili naman ni Pyeongwide ang distansya na papabor sa kanya. Ginamit ulit ni Pyeongwide ang lakas ng salpukan ng kanilang mga espada para mas makalayo sa ating bida. Napansin naman ito ni Yoseong kaya naiinis siya sapagkat hindi siya makalapit. Naglulungsad ulit ng atake si Pyeongwide gamit ang bolteng splash blade, 4C's Gale Strike. Makikita natin ang sunod-sunod at malalakas na pag-atake nito. Habang sinasagang ang malalakas na pag-atake ni Pyeongwide ay may inaantay ang ating bida, sa isip-isip niya na kailangan itong mangyari sa lalong madaling panahon. Habang hinaharangan ng mga pag-atake ni Pyeongwide ay bumibilang si Yoseong. Sa ngayon ay nasa 27 na ang bilang niya, sa pagsalpok ng espada niya ay naka 28 na ito, hanggang sa wakas ay natapos na ito kaya napapangiti na lang ang ating bida. Kaya agara na umatake ito na nagpa-atres at nagpatalsik ng malayo kay Pyeongwide sapagkat ang pag-atake na iyon ay naglabas ng critical hit kung saan ay lumakas ang atake ni Yoseong ng 200%. Hindi makapaniwala si Pyeongwide sa nangyari, ramdam niya ang biglaan paglakas ng atake ni Yoseong. Habang papasugod ay sinabi ni Yoseong na sa tingin niya na hindi ito ang oras para magtaka si Pyeongwide. Nagugulat at nababahala si Pyeongwide sa atake na papalapit sa kanya, subalit nagawa niya pa din ito masagang gamit ang dalawa niyang kamay. Gayunpaman ay may isa pang atake ang papalapit sa kanya, na direkta naman na tumama ito sa tagiliran niya. Makikita natin na sobrang nasaktan si Pyeongwide sa atake na yon. Sa sobrang sakit ay napapasigaw na lang ito ng malakas, subalit agara naman nagpatuloy ang ating bida para umatake. Nagagawa naman ni Pyeongwide masagang ang atake ni Yoseong subalit makikita natin na nahihirapan na siya. Alam ni Yoseong na ang Bolteng Blades Dragon Scale Stab ay nakafocus lamang ito sa pag-opensa. Ang estilo na ito sa espada ay sobrang mabilis talaga pagdating sa opensa. Ngunit pagdating naman sa depensa ay napakahina nito, at ang pagkakaiba pa nila ni Pyeongwide ay ang pagdating stamina. Makikita natin ang pagod sa hitsura ni Pyeongwide. Nagpatuloy lang ang ating bida sa pag-atake ng sunod-sunod. Alam ni Yoseong na ang ki ang pinaka-importanteng katangian ng isang mandirigma, subalit kinakailangan na mayroon kang mahabang stamina para sa pangmatagalan na labanan. Sa ngayon ay ang bilis niya ay kaparehas pa rin noong nagsimula silang maglaban. Samantalang si Pyeongwide naman ay unti-unti nang bumabagal. Kung titignan ay mas mabilis na siya ngayon kaysa dito. Alam ni Yoseong na nag-iisa na lang ang kailangan niyang gawin, at ito ay ang tapusin na ang galaw na pinaplano niya simula nang pinulot nito ang staff. Ang kada 10 niyang atake ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na makapaglansad ng critical hit, kaya sumugod na ang ating bida para tapusin na ang laban sa pamamagitan ng paglansad ng critical hit.
Tuluyan ng umatake si Yoseong habang papalapit sa mukha ni Pyongwide ang staff ni Yoseong ay nababahala siya gayunpaman ay balak niya itong depensahan gamit ang espada niya at habang papalapit na ang staff sa kanya ay sa paa naman nito ay papalapit na din ang espada ni Yoseong na hindi na maiiwasan pa ni Pyongwide hanggang sa direktang tumama na ang pag-atake ni Yoseong na sa lakas nito ay kinatalsik ni Pyongwide sapagkat ang atake na iyon ay naglabas ng critical hit na may 200% na dagdag sa pinsala na matatanggap ng kalaban na tatamaan nito. Habang papabagsak ay makikita natin na namuti na ang mga mata ni Pyongwide. Napapangiti na lang ang ating bida sapagkat alam niya na sa pagkaaktaon na ito ay nanalo na siya. Tuluyan na ni Yoseong natalo ang anim na kalaban niya. Makikita natin ang anim na ito ay mga wala ng malay dahil sa lakas ng ating bida. Lumabas na ang notification na matagumpay nang natapos ni Yoseong ang mission, natanggap na rin niya ang titulo na Chamber Leader, tinanong siya ng notification kung gusto niya na itong suotin, ginamit na ni Yoseong ito, sa ngayon ay pwede na siyang gumawa ng party na may kabuuan na 3, pwede din ito ma-upgrade pa. Nadidismaya na lang ang ating bida habang binabasa ang natanggap niyang titulo, biglang may kumausap kay Yoseong gamit ang telepathy, ayon dito na kung bakit ngayon lang dumating ang ating bida, napagtanto ni Yoseong na may gumagamit ng telepathy para kausapin siya, ayon pa sa kanya na pamilyar ang boses nito. Kaya lumabas si Yoseong para makita ito, nakita niya si Chorang na nakatayo at nakatingin sa kanya, sa ngayon ay magkaharap na ang dalawa, gumamit din si Yoseong ng telepathy habang sinasabi na matagal-tagal na din nung huli silang magkita, Chorang yung